Hi guys, meron lang nga pala ako guys si-share sa inyo about sa anxiety story ko. Nagsimula guys ang anxiety ko noong June 1. June 1. Ang una nung na ramdaman ko guys, nung una kong panic attack nun, noong gumising ako noon ng 11 a.m. na ang init, sobrang nainitan ako noon kasi walang kuryente noon, brown out. Tapos ang naalala ko noon guys, uminom kasi ko noon nung gabi noon. Uminom kasi kami noon ng mga kaibigan ko, tsaka sayaw kami noon, nakasayaw. So ang sakit ng ulo ko, grabe yung hangover ko noon guys. Tapos so yun, 'di ba, nung umaga gumising ako noon, gutom na ako noon. Tapos bumaba ako noon dito sa doon sa hagdan. Tingnan ko doon sa baba, umanap ako ng pagkain. Tapos yun, nakita ko nagluto sila ng paksiw yung ulo ng baboy, pinaksiw nila yun. Tapos ang ininom ko pa nun guys, yung coke na napakalamig. Yun, sabi ko sarap ka ako Tapos mga after ilang minuto, siguro mga 20 minutes gano'n o 30 minutes, biglang meron akong naramdaman na kakaiba dito sa dibdib ko, tapos sa tiyan, na parang akong umaasim Tapos nanghihina na ako na namamiwis yung kamay ko, nanghihina yung paa ko. Tapos parang nanginginig na ako. Tapos yung ang sakit na ng ulo ko nun guys, na nasusuka ako. Suka nun. Tapos yun, sumisikip na talaga yung yung dibdib ko. Sumisikip na yung dibdib ko nun guys. Tapos pa yung naalala ko lang kasi guys yung mga nangyayari sa akin. Tapos yun, medyo natataranta na pala ako nun. Tapos umakyat ako sa hagdan. Parang hindi ko alam yung gagawin, pero hindi naman ako nagsasabi sa kanila kung ano naramdaman ko. Yung parang sinasarili ko lang Sinasarili ko lang. Tapos yun guys, bumaba ulit nun. Yung time nga pala yun, patay nun nung lola ko, nakaburol. Tapos yun, hindi ko na natiis. Nagsabi na ako sa kanila, ang sama ng pakiramdam ko. Nahihilo ako na nanghihina, na nanginginig. Tapos yun, binibigyan na nila ako ng tubig. Tapos pinapamoy nila ako ng yung mint, ganun. Kasi nanghihina na nga ako nun, para akong mahihimatay na. Tapos yun, nung hindi ko na kaya talaga, sinugod nila ako sa ospital. Sa ospital. Nga sila, nainis kasi nun, syempre, di ba, meron kaming patay. Tapos ako naman, papadala sa ospital, yung magastos, grabe gastos nun. Kaso yun nga, hindi ko na kaya. Syempre, no choice, dadalhin talaga ako sa ospital. Tapos yun guys, mga after ilang weeks nun, nilabas naman nila ako na, kasi yun pala guys, nung doon pala ako nun sa hospital. Syempre nung pagdating ko nun sa hospital, ang unang gagawin mo na nun, syempre check yung oxygen level, kasi sabi ko hindi ako nakakahinga. Normal naman yung oxygen level, heart rate, yun. Tapos yung blood pressure ko nun guys, medyo mataas talaga, mga nasa 140/90, kasi nga nagpanic attack ako. Sino ba naman, kahit sino namang ninenervous, tatas yung blood pressure. Tapos syempre mataas yung blood pressure ko. Ang ginawa nila nun, ni laboratorio, kinuha ng dugo. Normal naman yung dugo, normal naman, hindi naman mataas yung cholesterol ko, lahat naman normal. Tapos ECG normal, pa yun, X-ray normal. Tapos yung pa nga nila ako guys, yung tawag din yung sa tiyan,
ultrasound nila ako nun. Dapat nga hindi ko na yun, dapat nga di na yun ginawa eh. Ba't nila ako yung ultrasound? Pero, syempre request, yun, pumayag kami. Tapos nung ano nun, nung pagkatapos nun, lahat normal, mga kinabukasan, na ako, nirelease na ako kasi wala naman niyang makita sa akin. Sabi daw, ano lang daw, nervyos. Tapos ano daw, yung acid reflux. Pero guys, kahit ganun na nakita ko na wala naman akong sakit, hindi pa rin ako makampante kasi kung ano-ano nga yung nararamdaman ko noon. Tapos sila mama naman, ito na guys yung nakakatawa kasi sila mama naman, hindi sila makapaniwala na bakit daw ganun, normal daw lahat ng laboratory ko, pero ibang iba daw yung itsura ko. Tapos daw ang dami ko pang nararamdaman na kung ano-ano. Baka daw kung mayroon ng pinaglalaroan na daw ako, kung baka daw keso pinapakulam na daw, ganun. Dun pati ko guys, dun ako nun na taranta kasi syempre mas lalo akong natakot nun kasi syempre naman kulam eh. Meron pa naman akong narinig namang kwento-kwentong ganun na pag laboratory mo daw normal, yung sa kulam daw hindi yun nadidetect ng mga doktor. Kaya dun syempre kinabahan ako. Tapos pagka-uwi ko nun, mga ilang araw, magpapalbularyo kami. Yun, nagpapalbularyo. Dinala, nung doon kami sa San Nicolas, yung sa ibang barangay, San Nicolas yung tawag. Nung pagdating namin doon sa sikat na manggagamot guys, sarado kasi ang paggagamot lang pala doon, simula Lunes hanggang Biyernes, Sabado yun kami pumunta. So, sarado. Sabi. Yun pala, kung ano na iniisip nila na mga negative nun. Tapos, nung pumunta na kami sa Nabwa, dun kasi sa kami, dito kami sa city kami, yun, hindi yun city yung punta namin. Basta dun sa Nabwa. Meron din isa dong manggagamot daw na sikat din. Pinunta namin sarado na naman yun. Tapos nung hindi nakapag-test si mama, sabi, nako, mukhang napakalakas nung nung nagkulam sa'yo kasi parang kinokontra kasi malalaman na parang daw, di ba, parang nalaman nila na magpapagamot tayo kaya kinokontra na parang hindi na ikiayon yung panahon, lahat pasarado. Tapos doon kinakabahan na ako, syempre may nervous may anxiety. Tapos yun, sa pangalawa na naman, yun, wala na naman, grabe talaga, yung parang nagkataon-taon na wala talagang nanggagamot. Tapos doon sa last, doon na kami sa Bato. Doon sa pang-last na napuntahan namin, yun, meron naman sana bukas, kaso ang problema, patay yung meron din patay dun sa kanila. Merong patay, tapos kapatid pa nung manggagamot. Kaya dun ako kinabahan na parang sign kaya yata to na baka alam mo yung, di ba syempre pag may anxiety ka, may nervous ka, yung parang kung ano-anong negative yung isipin mo na baka kala mo susunod ka na. Tapos sa madaling sabi ganun na pinaupo na ako, tapos dinasal-dasalan yung kamay ko, tapos meron pang paip-ip na para pa ganun kung tapos meron pang mga pinapahid sa akin guys na kung anong langis, tapos dito may cross na, dito may cross, tapos dinasan yung ulo ko na parang hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi nun. Basta merong mga dasal na hindi mo maintindihan, parang ibang lingwa yata o basta ganoon guys. Tapos ang sinabi pa niya sa akin na meron daw yung parang mag-ingat daw ako palagi kasi meron daw nakasunod sa akin. Meron daw nakasunod sa akin, tapos baka daw umiihi ako sa mga, mag-ingat daw ako sa mga pag-iihi ko kasi sa tabi daw na meron daw kasi kung naiihian na yung dingat, yung taong di nakikita. Tapos sunod daw pag-iihi ako parang mag-sorry daw ako sa mga matanda, ganun yung bata. Di ko alam kung ano ibig sabihin niya doon. Tapos guys,
pinabili na niya ako nung ano, yung pampausok yung dun sa simbahan, alam mo yun, yung parang yung ginagamit pag yung pag mahal na araw, yung mga pare ganun. Tapos kumuha daw ako ng upuan, tapos doon ko raw ilagay yung usok nun sa baba, tapos langhapin ko daw yung usok nun. Tapos habang nagano daw ako, magdasal ako. Tapos yun naman, ginawa ko yun guys. Tapos parang wala pa rin namang nangyayari. Mas lalo tuloy ako nun guys, ninervyos nung time na yun. Kasi syempre yung mga negative na mga sinasabi nila, mga nakakatakot. Kaya advice ko guys, pag yung sa mga may anxiety, wag na lang kayong pumunta sa mga albularyo kasi kung ano na lang naman sasabihin nila. Hindi naman lahat kasi meron din naman talaga nakakagamot ng mga albularyo, pero yung iba, yung alam mo na yun, yung mga fake naman. Yung mga fake, mas the best pa rin naman talagang pumunta ka sa doktor kasi yung mga doktor, yung mga espesyalista na yan, matagal yang nag-aral about sa ating mga tao, mga di ba? Mga katawan ng tao, ganun, mga special sa utak o kaya sa mga yung mga general doctor o kaya yung sa mga may mga GERD naman, yung gastroenterologist o kaya sa utak naman yung psychiatrist, ganun, o neuro. Kaya doon na lang kayo guys pumunta, wag na kayo sa albularyo kasi mas lalo talaga ako nung natakot guys. Yun lang. Thank you. Pa-like naman guys, tsaka comment, share. Thank you guys. Bye.